Quiet. Siguro po, pwede na po tayong serve ng pagkain. Ako nagutom na ako. Meanwhile, ikaw presidente. Mag-presidente ako sa January 1 pa ko yan. Ikaw pa presidente. Check ka lang muna. For the meantime, habang po nagsiserve ng pagkain, pwede naman po kayong hindi makinig, kumain lang po kayo. Pero I would like to take this opportunity na magsalita lang po ng konti tungkol sa nangyayari po sa ating club at kung ano yung mga po pwede natin gawin. Okay. So, kung lagi nyo po, kung naririnig nyo po, lalo na po sa mga nakakakilala sa akin, simula ba nung 2017, nagsimula po tayo itong Makati Eagles Club. Sa totoo lang po, nalulungkot ako kasi nung 2017 na mga kasamahan ko, wala na po akong nakita dito kahit isa. Ako na lang po ang natitira. So, sa mga charter members po ng Makati Eagles Club, ako na lang po yung naan dito. Nonetheless, nakakalungkot man yun, pero yung lungkot na yun ay napapalitan po ng tuwa dahil nakikita ko na yung nasimula namin, kaming grupo, maliit lang noon, ngayon ay napakarami na. Mas madami pa siguro kung lalong-lalo na po ay hindi malakas yung ay hindi matindi yung traffic, nakarating sila dito yung ating mga kasamahan. At lalo na po yung ibang mga kuya natin ay wala ding mga event. Siguro mas marami po tayo. Nonetheless, wala na po kasing ibang panahon para magkaroon tayo ng Christmas party. Siyempre gagawin talaga natin yan, Christmas season. Siguro makikita natin yung tunay na lakas, yung tunay na numero natin pag tayo ay nagkaroon na ng ating induction ceremonies or nagkaroon tayo ng say quarterly GMMs na walang mga kasabay at medyo maluwag yung lahat, makikita natin yung tunay na lakas ng Makati Eagles Club. So, nung kami po nagsimula sa Makati Eagles Club, ang katotohanan po niyan, ito at least gusto ko marinig ninyo kasi ito eh. Kasi ito talaga yung nangyari. Ang katotohanan po niyan, kulang kami sa 25 na members. Ang talagang members po na makikita ninyo do, yung talagang members na naandon is around 19 lang. Para makumpleto po yung 25, nang hila po tayong ng mga members. Naandyan si Kuya Jong Dumlao, si Kuya Alexander Alag, si Kuya Rodolfo Caro, si Kuya, mandami po yan, hindi ko na maalala, si Kuya Pax Rob Perkis, kung naririnig nyo po yan, si Kuya Haji Latjakahal. Yan po yung mga hindi talaga members na hinilang lang natin para maging members. Bakit po ganon? Noong 2017 po kasi, yung Eagles ko, hindi kasing lakas ng ngayon. Noon pong mga panahon na yon, para makakuha ka ng member, unang-unang liligawan mo pa. Yung members po noon, pinipilit sumama sa Agila. Hindi ngayon na yung members namimilit sumama sa Agila. Baliktad po noon. In fact, nung mga panahon na yun, ng 2017, na pinikwento ko sa inyo, iisa lang po ang region. NCR lang. Walang NCR 1, walang NCR 2. NCR. Iilan lang yung clubs. Marikina Eagles Club, yung dito sa Quezon City, Eagles Club. Yun lang. Dalawa lang. Pangatlo po dyan, active, is Makati Eagles Club. So, noong 2017, just so you know, meron pa palang isa. Caloocan City Golden Eagles Club, CCGEC. Para yan po sa NCR. Meron pang ibang club na andon sa Cavite. Meron din na club na andon sa Baguio City. Isinabay po sila sa NCR para makakumpleto ng 6. Okay? So, 6 na clubs para makumpleto yung region. Nakikita niyo po yung sitwasyon. Ganun po kapangit ang Eagles noong mga time na yon. So, meron kang
Meron pa pala akong nakalimutan. Global. Yung sa Taguig. Taguig. Global City Eagles Club. Ay, kuya. So, ganun po siya. Ganun yung sitwasyon. So, even yung Makati Eagles Club, nung pina-found po yung Makati Eagles Club, ay talagang namimilit po tayo ng members para lang makapag-kompleto ng 25. Ganun po kapangit yung pinagsimulan natin. I wouldn't say pangit. The situation is not ideal. Even if yung konsepto natin ng Makati Eagles Club is really good, yung concept, yung pinagsimulan po is also really good, really commendable, but the situation is not ideal. Hindi siya kagaya ngayon. So, nung panahon po na yon, ang presidente po ng Makati Eagles Club ay lagi pong abono yan. Nung time na yon, 2017, wala din akong pang-abono. Ang nag-abono po ng chartering ng Makati Eagles Club, hindi ko alam kung naririnig niyo yung pangalan, si Ate Helen. Siya po, ate pa ang nag-abono para ma-charter yung Makati Eagles Club. Okay? So, dyan po nagsimula yan. Nonetheless, syempre ako, as the charter president ng Makati Eagles Club, pinanindigan naman natin yung ating obligasyon. So, pinalakas natin, pinadami. So, nagkaroon naman tayo ng mga additional members. Unfortunately, hindi ko alam kung bakit po, pero sa Makati Eagles Club po talaga, siguro napakaganda ng pangalan, hindi ko alam. Or napakagaling natin. Lagi pong pinag-iinitan, kunin ng iba, yung Makati Eagles Club. So, noong 2019, nung nag-break away yung group nila Bobby Silim, nag-break away from the... Hindi ko naman kasi gustong sabihin na hindi sila original. Ayaw ko naman sabihin na yung group na yon fake. Pero pwede naman sabihin natin, yung maliit na sanga, nag-break away sa malaking puno, ang isa sa target nila is Makati Eagles Club. Kaya po nung 2019, nagtayo po ng Makati Skyline Eagles Club. And medyo hard, kumbaga, it's really hurting para sa akin. Napakasakit nung nangyari na yon. Kasi out of the 20, more or less, members ng Makati Eagles Club at the time, yung natira 5. Umalis, naging inactive yung 5, yung 10 umalis pa. So ganun, kumbaga it's really a down moment. Pero, ang kapalit naman po noon, on that very same day, nung umalis yung 10, nag-induct naman po tayo ng 41 members. Yan po yung induction natin sa Makati Shangri-La Hotel. So yun, may umalis na 10, may nadagdag po na 41. From there, doon na po tayo lumakas, dumami. Although over the years, because of the pandemic, and because also yung ibang mga members natin, kinukuha natin sa malalayo, siguro, at that time kasi gusto natin kumuha sa mga malalayo, kagaya sa Kabikulan, yung iba po sa ibang probinsya, kasi gusto natin magtanim. Di ba? Gusto natin magkaroon ng Eagles Club doon sa Kabikulan. Gusto natin magkaroon ng Eagles Club sa ibang mga bayan-bayan. So nagkuha tayo ng mga members doon sa malalayo para magtanim tayo doon ng seed na members na sila ang magiging magpapalakas, magpapadagdag, maggagawa din ng sarili nilang Eagles Club doon sa mga lugar na yun. So even po nung time na yun, gano'n na ang ginagawa ng Makati Eagles Club. So dumami naman ang dumami. In fact, doon po sa lugar ko, sa Kabikulan, pag tinignan nyo yung Eagles Club, doon ang dami na. Yung Tabaco City lang, siguro meron 3 o 4 na club sa pulo, Tabaco City. Iba-iba lang yung pangalan. Pero medyo marami na po. Ganun naman po yung naging effect ng mga pinagagawa ng Makati Eagles Club. Ngayon, ito na naman tayo.
Yung Makati Eagles Club po, nung ako pa yung president, sa amin po nagsimula yung kasabihan na yung Makati Eagles Club ay may yaman. Hindi naman mayaman eh, pero may yaman. Ano po yung kayamanan ano yung yaman ng Makati Eagles Club? Ang yaman po ng Makati Eagles Club ay miyembro. Hindi po pera, kundi po miyembro. Yung mga miyembro na talagang naniniwala sa adikain ng Alalayang Agila at yung samahan ng Makati Eagles Club. Yun po ang yaman ng Makati Eagles Club. Yung mga tunay na miyembro po, hindi miyembro na anak, hindi miyembro na empleyado, hindi miyembro na business partner, hindi miyembro na miyembro kasi may kailangan. Siguro mag-survey tayo dito ngayon. Ako ngayon yung tatayong presidente ninyo next year. Sige, magtanong tayo. Taas mo yung kamay ng miyembro ng Makati Eagles Club na kamag-anak ko. Wala. Wala pala akong kamag-anak dito eh. Okay, sige. Okay. Taas mo yung kamay ng miyembro ng Makati Eagles Club na business partner ko. Wala. Maging business pa lang, kuya. Sige lang. Okay. Taas mo yung kamay ng member ng Makati Eagles Club na empleyado ko. Lord, pinagkakailan nyo ba? Government. Government employee. Hindi ko naman empleyado. Sige. Ako po ang may alam. Ano? Nasa kabila, marami. Yan po, yan ang lakas ng Makati Eagles Club. Nag-join tayo sa Makati Eagles Club, hindi dahil business partner, hindi dahil relative, hindi dahil empleyado. Nandito tayo kasi naniniwala tayo sa Alalayang Agila at sa sarap ng samahan ng Makati Eagles Club. Palakpakan nyo naman yung mga diba? Kaya nandito tayo. Yung Makati Eagles Club ay may yabang. Hindi naman po mayabang. Di ba? May yabang. Kaya nga po, nung lilima na lang pala kaming members, nag-induction pa kami. Alam niyo po kung saan? Makati Shangri-La Hotel. Yan po ang may yabang. Kaya po tayo, di ba tayo mayabang, pero tayo ay may yabang. Siguro po, projectin natin, mag-induction po ulit tayo. Yes. Saan yung gusto? May entry po. Makati Shangri-La Hotel ulit. Hindi na. Sarado na yan. Yung pinakamagandang hotel Mag-okay ngayon. na yung Nagawa na po dun eh. Ano maganda? Manila Pen. Yung pinakamahal ngayon, may ginagawa pa lang. Doon sa may sa may... Sige po, ganito na lang. Para Push mo na baka kuya. umaba masyado yung... Push mo na kuya yung pinaplano na. Baka masyado umaba yung usapan kung saan magano. Basta ganito na lang po. Yung mga mag-o-organize ng ating induction. Siguro in the middle of the year. No. February, pwede. Ang pakiusap ko po sa inyo, mag-induction tayo sa isang venue na maipapakita natin na ang ating Makati Eagles Club ay may yabang. Yes! Kumaho lang. Sadali po, i-vote ko lang po muna yung pagsalita ko. Yo, pwede muna tayo mag-ano. Just welcome po na mga kuya, mga ate, si Kuya Vice Gov ng Okata Region, Kuya Peter Sales, siya po yung Vice Gov natin. Isang lang. Ikaw ang mag-o-oath sana sa amin, kaya... Kuya Bryce, thank you. Magandang gabi mga kuya, mga ate.
Siyempre, yung puso natin nasa MAC lagi. So, anyway, kahit may sakit tayo, dumiretso pa rin tayo dito. So, yeah. Nakakatuwa naman kasi, Kuya, I'm really proud of MAC kasi talaga dito naman ako nagsimula maging isang agila. And yun, magkakabatch kami. Tapos, well, napilitan lang ako na gumawa ng sarili kasi kailangan manganak talaga dapat ang MAC, kaya lang merong mga nangyari rights back in the middle of everything. So medyo na iba yung mga plano. So at least ngayon, balik ulit, magkakasama ulit. And I think, if I'm not mistaken, we will be in the same region. Yeah, and yeah. NCR 84. Yeah. Sa NCR 84, puro mga taga Makati Eagles Club ang mga kuya na presidente. And syempre ang ating governor, si Governor Zentur, si Kuya Jensen, yun siya ang ating governor, MEC yun. One batch higher sa atin yata si Kuya Jensen na one batch higher. Tapos, ayun, kay pala Kuya. And then, yun. So, syempre si Kuya Yang, bata pa lang ako, idol na natin siya si Kuya Yang. Ayun, so, anyway mga Kuya, ate, lagi naman, full support lahat naman, lalo kami ni Kuya Jensen, lagi namin pinag-uusapan ng Makati Eagles, so, full support. Kaya kanina, tinawagan ako ni Kuya Jensen, sabi niya, Kuya, kailangan isa sa atin nandun. May importante nang gagawin si Go. Kasi meron siyang, I think, I don't know, if pumunta siya sa may PDP din, PDP, tapos kasama si NP. Yun, so, ako naman, meron din akong may election din ako kanina. Election kasama yung mga doktor. So, pinagbobotohan nila kung ano na yung susunod na check-up ko. So, anyway, natapos na yun. So, tumakbo agad ako dito para supportan ng NBC. Maraming salamat po yate. Mga ate, mga kuya, no? May konti lang tayong announcement regarding po dun sa ate natin na nangangailangan para sa konting ano bang itatawag natin dun sa Magandang gabi mga kuya, ate. Meron lang akong konting tulong na hihingin para doon sa mga bata sa Real Quezon. Sila yung mga bata na nakatira sa mangrove. Ang mga bahay nila nasa pag high tide, nasa ibabaw ng tubig. So magkakaroon kami ng parang Christmas giving. So hingi ako sa inyo ng kung anong kaya na maibigay natin sa kanila para naman magkaroon sila ng magandang Pasko. Well, sabi mo ate, naghihingin ka lang. Thank you, Kuya! Thank you very much. Thank you po. Magkano to? Pwede naman ipasdahan talaga yan. Sino? Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you. salamat po mga ate Globel. Mga ate, mga kuya, pagdamutan nyo na lang po yung konting inyong ambag para sa ating tulong sa mga taong nangangailangan. Hello mga ate at kuya. Actually kanina, sorry palabas na abas ako kasi tumatawag yung tao ni Kuya Bongo. So may ipapadala dito na isasama natin sa raffle. So paparating na. So talagang hinabol talaga. Kaya sabi, kung may habol pa, sabi ko, mahabol pa po yan kasi kaka-start pa lang po namin. So, ayan, thank you so much sa kayo nag-push. Ayan, God bless you. Sige na po. Yung mga gusto pong kumain, pwede naman pong kumain. Pero medyo gumagabi na kasi. So, alas 9 na po. Kain na po kayo. Pero allow me, please, to continue what I need to say.